Pinatitiyak ng gobyerno sa pulisya na walang mangyayaring karahasan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao elections sa September 14. Pinaplansya na ang seguridad para dyan, lalo't ngayong buwan lang ay tinangkang tambangan ang interim chief ng BARM na hinihinalang election-related. Nakatutok si Jonathan Andal. August 15 pa ang tangkang pananambang kay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Bagaman may hinala ng mga otoridad, wala pang pinapangalanan sa kung sino ang nasa likod ng krimen na hinihinala ng election-related. Wala naman akong kalaban. Kaya sa paglipad pa Maguindanao ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, kabilang sa pinaplansya ay ang seguridad sa pinaghahandaang BARM election sa September 14. Bilin sa bawat police officer, tiyaking walang mangyayaring karahasan. If any violence happens in these coming elections, you will be accountable to me and the Chief PNP. Peace must prevail. That goes with the armed forces of the Philippines. Andito po ako ngayon sa loob ng kampo ng pulisya sa Parang, Maguindanao del Norte. Dito po nangyayari ngayon yung command conference ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ang higpit po ng seguridad dito sa loob ng kampo, pati po sa labas. At ang sabi po ni PNP Chief Melencio Nartate, sa abot sa 10,000 pulis yung kanilang ikakalat sa BARM parliamentary elections. 98% ng handa ang COMELEC at Department of Interior and Local Government o DILG para sa makasaysayang eleksyon na ginagastosan ng 3 bilyong piso at lalahukan ng halos 2.2 milyong botante. Kaya namin i-guarantee ang inyong pagboto at kaya natin na matapos ang eleksyon na ito ng maayos, malinis at katanggap-tanggap. Kahit yung pag-ikot ng mga kandidato ay secured, maayos. Target ng COMELEC na malaman agad ang mga mananalo sa gabi ng eleksyon September 14 at maiproklama sila agad kinabukasan. Sa website ni COMELEC, naka-real time ang lahat ng results sa lahat ng presinto sa buong Bangsamoro. All camps have sworn to abide by the laws of the Philippines, the laws of the land, and they will respect the election. Malaki ang nakataya, lalo't 4 na beses nang naunsyami ang eleksyon sa rehiyong ito na naitatag matapos ang 4 na dekadang pakikipag-usap ng iba-ibang administrasyon ng gobyerno sa iba't ibang paksyon ng mga Moro. Ang mga mahalal na kinatawa ng pipili ng kanilang magiging BARM Chief Minister at mga magiging opisyal ng BARM. Higit pa sa impeachment, mas mahalaga ang nangyayari ngayon. Dahil sa unang pagkakataon, for the very first chance in the history of the world, there will be a Muslim nation and a Christian republic. This is the grand experiment. Mula Maguindanao del Norte, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Gumapang ang pangamba sa isang tahanan sa Caloocan. Ito kasing mga nakaraang araw habang malakas ang buhos ng ulan, binisita sila ng tila unwanted visitor sa bahay. Sino o ano ang mga ito? Dumapo ang takot sa pamilya ni Erwin nang ang kanilang tahanan dito sa Caloocan para bang tinuntirya ng maliliit at gumagapang-gapang ng mga insektong ito. May nasa sahig, pader, pati sa kisame, yung iba lumilipad pa. Ayon kay Erwin, nagsimula daw maglabasan ng mga insekto nang bumuhos kamakailan ng malakas na ulan. Nakakakita po kami ng paisa-isa. Una po hindi naman namin siya pinapansin kasi akala namin wala lang. Then nakakakita kami dito sa loob ng crafting room, sa labas. Nagtataka na kami parang habang tumatagal, padami siya ng padami. Hanggang sa hindi na nga nila makontrol ang pagdami ng mga ito. Kita ko na sa ibabaw, sa kisame, may mga maliliit na siya, ang dami niya na, sobra. Kaya medyo natatakot din kami. Nangangamba tuloy sila ngayon ng kanyang misis, lalo't meron silang 1-year-old na anak. Baka mamaya pumasok sa tenga. Kasi sa sobrang liit niya, hindi mo siya mararamdaman. Pero ano nga ba ng trespass sa bahay ni na Erwin at saan sila galing? Ang mga insektong nagpasukan sa bahay ni na Erwin sa Caloocan, isang uri ng beetle. Ang mga beetle, isang grupo ng mga insekto na kabilang sa order Coleoptera. Alam niyo ba na may mahigit 400,000 species ng beetle sa ating planeta? Ganon sila karami, kaya sila rin ang tinuturing na isa sa pinakamalaking grupo ng mga hayop sa mundo.
Bagamat maraming beetle ang may pakpak, may ilang species na hindi lumilipad. Isa sa mga rason kung bakit maaring maliit o hindi functional ang kanilang mga flying wings. May mga beetle naman na kilala dahil sa pambihira nilang lakas, gaya na ng ilang species ng rhinoceros beetles. Yung lakas nila, kailangan daw nila yon to prove na they're worthy dun sa kanila magiging mate. Kaya din makikita natin yung mga male rhinoceros beetle, naglalaban yan, male versus male. May mga beetles din na kayang gumawa ng sariling liwanag gaya ng alitaptap o fireflies. Pero ano naman kaya ang beetle na pumuntirya sa tahanan ni Erwin? Merong dalawang species na ganun yung itsura. One is the cigarette beetle or Lashoderma sericone. And yung isa, nakamukhang kamukha naman, ay drugstore beetle or Stegobium paniceum. Yung dalawang species na yon ay very prevalent sa mga post-harvest products. At bakit naman kaya sila naglabasan? Highly likely, ang nangyari doon, maaaring pagdating nung kung anumang produkto yung pinanggalingan nila, larval stage na sila doon. So, kinakain na nila yung produkto sa loob. And then, adult, yun na yung nakita ngayon na nagpalit tayo ng panahon. Biglang umulan, tumaas ang mga factors like relative humidity and temperature. Mataas yung sustained dampness or moisture doon sa area. Kaya nagkakaroon ng ideal condition para sa mga pesting ito. Para naman mapanatag ang loob ni Erwin na hindi mapahamak ang kanilang baby dahil sa mga beetle sa kanilang bahay. Sina Erwin nag-general cleaning. Nawala naman po talaga siya. Hindi na po siya kagaya nun na sobrang dami talaga. Pero ano nga ba ang dapat gawin, lalo na ngayon tag-ulan, para hindi pamahayan ng beetle o anumang peste ang ating mga tahanan? Para maiwasan ang anumang insekto o pameste sa inyong tahanan, lalo na ngayong tag-ulan, takpan o selyuhan ang maaring entry points gaya ng mga wall, crack o bintana. O kung may mga sirang screen, agad itong ayusin. At sakaling may naipong tubig o standing water sa inyong tahanan bunsod ng ulan, agad itong tanggalin o linisin dahil maaari itong pamugaran ng mga insekto at magdulot pa ng sakit. Makakatulong din ang paglalagay ng mga dehumidifier para maalis ang moisture na kailangan ng mga insekto para mabuhay. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Hindi na lamang basta kalagayan ng panahon ang binabantayan ngayon bago magsuspindi ng klase. Kahit walang bagyo, dapat din tignan ang posibleng banta ng hangin, ulan at maaari nitong idulot sa bawat lugar. May website na inilusad para madali ang makita at maintindihan kahit ang mga principal, guro at magulang. Nakatutok si Dano Tingkugo. Tuwi na lang masungit ang panahon na lalagay sa alangan ng mga estudyante lalo kung nakapasok na sila bago masuspindi ang klase. Simple at automatiko ang face-to-face class suspension kung may signal number dahil sa bagyo. Pero pwede pa rin mag-suspend kahit mas mababa o kahit walang storm signal o kahit nga walang bagyo. Hindi lang mismong lokal na pamahalaan ang pwede magsuspende, kundi mismong namamahala sa mga paaralan tulad ng school principals. Kahit mga magulang, pwedeng huwag papasukin ang anak kung tingin nila delikado na. Pero saan nila ibabatay yan? Pasok! Ligtas Plus project na binuksan sa publiko ngayong araw. I-type lang sa inyong browser ang website URL na ligtas.cair.ph. Diyan ay agad makikita ang kasalukuyan at maaaring maging lagay ng panahon sa isang lugar batay sa mga datos mula sa DOST Pag-asa, PHIVOX, Project NOAA at traditional at AI weather models. Dati, kailangan pang mano-mano pagsama-samahin ang mga datos at impormasyon bago tayo makabuo ng situation report. Ngayon, ilang click na lang, may draft report ng pwedeng i-review, pwedeng i-save at pwedeng i-share. Lahat ng local governments, pwede lang antabayanan yung datos dito. Bago mag 10 o'clock, pwede na sila mag-cancel. Nilinaw ng DepEd na sa ngayon hindi pa nito pinapalitan ng official protocol o official advisory pagdating sa deklarasyon ng walang pasok. Pero irerepaso pa yan para magamit naman ang Ligtas Project Plus ng mga paaralan sa pagsasariling desisyon nila kung magkakansela ng klase. Pati pagdidesisyon kung pwede nang ibalik ang klase batay sa Ligtas Project Plus, isa sa pinal muna. Drafted, possible recommendations, but still it's in the process of review. So subject, depende po yan kung executive order ba yan
or memorandum circular. As much as possible, if decisions for suspension of classes can be granular, and at the same time, kung yung resumption ng klase, pwede rin maging granular. Dano Tingkong ko, Nakatutok, 24 Oras. Inatasan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte na paalalahanan ng bise kaugnay sa inilatag na parusa sa mga lalabag sa sub judice rule. Sa gitna kasi ng Day 19 ng impeachment trial, inagpatutsyada si Duterte laban sa prosekusyon at ilang mambabatas. Nakatutok si Joseph Moro. Sa isang pahayag, pinatutsadahan ni Vice President Sara Duterte ang prosecution at mga mambabatas na nais daw gawing lehitimo ang impeachment complaint kahit na wala ni isang hibla ng ebidensya. Sabi niya, dapat na daw sila maging kumpiyansa sa lakas ng kanilang kaso at hindi dapat nangingisda para sa ebidensya habang isinasagawa na ang paglilitis. Dagdag niya, kung malakas na ang kaso, hindi na ito kailangang palamutian pa ng pagdadrama. Katulad na lamang ng pagtawag ng isang senador sa isang testigo na estupido, pagbansag sa kanya ng isang abogado bilang mastermind ng scam o pagtawag sa kanya bilang brat. Ipinapakita raw ng mga pang-insulto na kailangan nilang magpanggap kahit na mahina ang kaso. Ang pahayag inilabas ng bise habang inilalatag ng Senate Impeachment Court ang mas mahigpit na pagbabantay sa pagsunod sa sub judice rule, kung saan binalaan ni Presiding Officer Senator Chis Escudero ang mga senator judges, prosecution, depensa at maging si Duterte bilang respondent laban sa mga komento na nakakaapekto sa kredibilidad ng impeachment. Kaya sinumbong ito sa korte ni Lead Prosecutor Congressman Jervil Luistro. Should also be guided by the sub judice rule, di ba? Ang mga recent na statements niya, bending the law. Sinasabi niya just to judge the evidence, hindi lang daw magdrama-drama. So the way she looks at this impeachment trial is just an episode of series of drama. It's also in a way an attack on the integrity of the court. Tugon ni Escudero dahil wala pang naibababang hatol ang korte noon, hindi pa sakop ng pagbabawal ang mga binanggit ng bise. Pero inatasan ni Escudero ang abogado ni Duterte na paalalahanan ng bise sa maaaring maging aksyon kung lalabag ito sa sub judice rule sa hinaharap. Because henceforth, again, given the prospectivity of the ruling, the necessary actions will be taken against her not only by the court, but also, given that she's a lawyer, via what the presiding officer earlier mentioned in relation to CIPRA and in relation to the Office of the Bar Confidant. Simpleng paliwanag ng Senate Impeachment Court tungkol sa patakaran sa sub judice ay ito ay para maiwasan ang paglilitis ng kaso sa labas ng korte. Ang parusa sa paglabag dito, posibleng umabot ng hanggang sa Korte Suprema para sa mga abogadong may kinalaman sa impeachment. Kapag talagang third strike, fourth strike na, hindi na talaga natuto even without the with fine, then the presiding officer will issue an order to refer the matter to the Supreme Court for the disciplinary action. Is it a fair ruling of the court? Yeah, you think so? Why? Apo? We always submit to whatever the court naman rules. Coverage is a rule, so yun lang, I won't comment any further. You will inform him, of course. Her. We'll inform her. In all stages, dapat yung proceedings talaga dapat fair. Okay. And so, part of that fairness, kailangan i-implement it. Ang prosekusyon, nirerespeto rin daw ang utos ng korte. Somehow it will have an effect, but we will do the necessary innovations kasi hindi kami papayag na hindi maabot ng bawat Maria at Juan de la Cruz ang impormasyon. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Para makapaghatid ng mas malawak at mas magandang content, pinag-aaralan po ng GMA Network na makipag-collab sa mga counterpart nito sa Thailand. Natalakayan sa pagbisita sa GMA Network ng ilang kinatawan ng Thai Trade Center Manila at Department of International Trade Promotion of the Ministry of Commerce ngayong araw. Pinangunahan yan ng kanilang direktor na si Sutini Wathana.
Masaya silang sinalubong ni na GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development, Concurrent Chief Risk Officer and Head of Program Support, Reggie C. Bautista, at iba pang mga GMA executive. Ang pagbisita ay bahagi po ng Overseas Trade Negotiation Mission ng Thai Trade para palakasin pa ang trade relations ng Pilipinas at Thailand pagdating sa pelikula, TV at iba pang digital content. For movies, I think that is something that is more global and we can explore collaborations in this aspect. For dramas, I think that's a bit tricky because of our language, our difference in language, but we can also explore that, especially if we have a third-party streamer or a collaborator with us on that project. Mga kapuso, sa halip na makatulong, naging sakit sa ulo pa ng isang magulang ang in-apply na Educational Assistance Loan sa Social Security System na pangmatrikula sana ng anak. Inabot kasi ng siyam-siyam ang pagtatama sa tseke ng SSS mismo ang nagkamali. Ina-aksyonan nila yan sa inyong Kapuso Action Man. Nasa 40,000 piso pa ang balanse sa eskwelahan ng anak ni Dionisio na incoming third-year college student. Dahil diyan, hindi pa sila makapag-enroll para sa panibagong school year. Malaking bagay sana ang nakuhang Educational Assistance Loan ni Dionisio sa Social Security System o SSS na nagkakahalaga ng 20,000 piso. Ang problema, mali ang pangalan ng eskwelahan na naisulat ng SSS sa tseke. Ito'y kahit pa may mga dokumento namang naipasa ng tamang pangalan nito. Bukod dun sa pinaldapan ko, ma'am, may attachment siya doon na nandun yung ng school pangalan. Ang hirap na mag-ganon. Iyakan ka ng anak mo. Hindi makapasok tuloy yung bata dahil sa kanila. June 11 pa na ibalik ni Dionisio sa SSS ang maling tseke. Pero ang kapalit nito, wala pa rin hanggang Agosto kung kailan magpapasok na ang kanyang anak. Nakailang message po ako, wala silang tugon sa akin. Sobrang hassle po sa amin. Kasi siyempre po may trabaho po ako, pabalik-balik po ako dun. Kinukulit po kasi ako ng anak ko, ma'am. Na mag-enroll na siya. Walang ibang pakiusap si Dionisio sa SSS kundi pag may nag-apply sana ng mga ganon, sana magawaan kagad ng paraan nila. Kasi unang-una po, hindi naman po kami ang nagkamali. Hindi naman po ako nagkamali doon sa cheque. Sila naman po nag-encode. So dapat po, nagawaan kagad ng paraan. dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa SSS Alabang Zabote Branch. Aminado ang pamunuan na nagkamali sila sa nailagay na pangalan ng eskwelahan sa tseke. Nang maibalik sa kanila ni Dionisio ang maling tseke noong June 11, naipadala na raw nila ito sa main office ng ahensya para maproseso ang pagkansela rito. July 21, kumarga sa kanilang system ang kanselasyon at agad silang nag-request ng kapalit nito. Nitong August 8 ay naibigay na kay Dionisio ang kapalit na tseke. Nakapagbayad na rin siya sa eskwelahan. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Dalawa ang sinampahan ng reklamo ng Philippine National Police ngayong natapos na nila ang investigasyon sa nangyaring pamamaril sa paaralan sa Zamboanga City. Reckless imprudence resulting in homicide and physical injury ang inihain ng PNP sa tatay ng shooter na siyang rehistradong may-ari ng ginamit na baril sa insidente. Kaparehong reklamo rin ang inihain sa isang security personnel ng paaralan. Nakita kasi ng pulisya ang kakulangan sa pag-iingat sa armas, habang nakadagdag pa ang kakulangan sa seguridad sa paaralan. Sa investigasyon, walang nakita ang pulisya na magsasabing school-related o personal grievance ang nasa likod ng pamamaril. At wala nang ebidensyang nagkaroon ng sabwatan ang sinuman.
it's already been resolved. And of course, kung merong question yung family, it will be a continuing one. But basically, all of their queries have been answered. Not only by the family, but also the school, the local government units, and the community. Mag-aalas 3 ang madaling araw kahapon, kita ang lalaking ito na huminto saglit sa J. Rodriguez Street sa Barangay 15, Caloocan. Pinagmasdan niya ang mga metro ng tubig. Maya-maya pa, binaklas na niya ang isa sa mga kontador, saka siya umalis sakay ng bisikleta. Ayon sa barangay, agad nagsumbong ang apektadong residente. Ang sospek na si alias Totong, ilang beses na raw ginawa ang pagnanakaw sa lugar. May nakausap kami sa ibang barangay. Actually, ban na rin daw doon. Kaya, ayun, hanapin pa rin naman namin. Pinagkakakitaan daw ng sospek ang mga ninanakaw na metro ng tubig. Meron dun silang kinukuha, may maliit lang. Tapos merong malaki din na kinukuha nila ng buo. Tanso daw yun. Binebenta nila. Hinahanapan ng barangay ang sospek na may dati ng kaso. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Mabilis ulit na chikahan para updated sa Showbiz Happening. Ako po, miss na miss ko rin po si Caprice dahil ayun, sobrang tagal po namin magkasama sa set. Ilang months rin po. We had so much good times together and it was really an amazing experience shooting with Caprice and with everyone as well. Layag na layag ang Cap-Heath shippers sa sagot na ito ni Heath Hernandez nang sumalang sa Fast Talk with Boy Abunda. Mas tumibay nga raw ang friendship nila after ng success ng You're My Favorite Song. Ang fatherly advice naman ni Michael Roy sa anak, career at dreams muna. Lalo't may upcoming solo concert si Heath sa September 5. Hi, U-mates! Mega Loves and Mega Natics. I'm leaving Yumi. I'm no longer part of the group. Paano na ang U-mates? Another shocking revelation sa Born to Shine ang pag-alis sa girl group na Yumi ni Megan played by Olive May. Tuloy na kayang madidisband ang Yumi lalo't wala na rin sa grupo si Jenny na ginagampanan ni Zephanie? Puno yan, hindi lang sila basta puno. Less than a week na lang, bare months na! Pero di lang sa holiday season excited ang mga kapuso, kundi sa kilig na ihahatid ng romantic comedy series na Love Siargao sa GMA. Maghanda ng mabighani sa ganda ng Iyaw kasama sina Nadine Lustre at Alden Richards. Nagluluksa ang buong mundo sa pagpauna ng music icon na si Dolly Parton sa edad na 80. Inalala ng marami ang kanyang legacy na hindi lang limited sa music kundi sa pagtulong sa kapwa. Balikan natin ang kanyang makulay na karera sa report ni Aubrey Carampel. Singer, songwriter, philanthropist at actress. Ilan lang yan sa mga papel na ginampanan ng music icon at binansagang Queen of Country Music na si Dolly Parton. Sa loob ng 6 na dekadang karera, hindi lang musika ang binago ng 80 taong gulang na si Dolly. Naging bahagi rin siya ng pop culture sa pamamagitan ng kanyang mga pelikula, TV shows, business ventures at charity work. Hindi rin matatawaran ang kanyang legacy bilang songwriter na nagsimula sa maliit na kwarto sa Tennessee noong 6 na taong gulang pa lang. Nakapagsulat siya ng tinatayang nasa 3,000 kanta. Ang ilan, hango sa personal na karanasan at mga isyu sa lipunan patungkol sa kababaihan. Mahigit 100 million records ang naibenta niya worldwide, kabilang ang kanyang classic hit songs na Jolene, 9 to 5 at I Will Always Love You na nirevive ng pumanaw na ring singer na si Whitney Houston. Isa nga si Dolly sa best-selling female artists of all time na nagwagi ng 11 Grammys, kabilang ang Lifetime Achievement Award. Marami rin siyang nakuhang pagkilala sa Country Music Awards at Academy of Country Awards. Pero higit pa sa mga awit at parangal, kahanga-hanga ang pusong mapagmalasakit ni Dolly. Lumaki man sa hirap, malaki ang naiambag ni Dolly sa charity at education. Sa pamamagitan ng kanyang Imagination Library, nakapaghatid siya ng daan-daang milyong libro sa mga bata sa iba't ibang panig ng mundo. Nakibahagi rin siya sa pagpondo ng medical research, kabilang ang pag-aaral na nakatulong sa pagbuo ng isa sa COVID-19 vaccine.
Ngayong araw, laking gulat ng buong mundo sa malungkot na balitang ibinahagi ng pamilya ni Dolly. Hey everyone, my name is Brian Seaver, son of Cassie Parton, and I'm representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean, sister, sis, Aunt Granny to one generation and Gigi to the next. Sa ulat ng ilang US media, nakipaglaban sa cancer si Dolly at na-admit pa sa isang cancer treatment facility. Buhos ang tribute mula sa mga artista at personalidad na nagluluksa sa pagpanaw ni Dolly. Kabilang na si Beyonce na isa sa mga nag-cover ng famous song ni Dolly na Jolene. Para naman kay Taylor Swift, ang mundo na wala si Dolly ay parang hindi posible, hindi totoo at hindi tama. Nagluluksa rin si Celine Dion, pati sina Sabrina Carpenter, Kelly Clarkson, Cyndi Lauper, iba pang singers at award-winning actress na naging malapit kay Dolly. Nagpaabot din ng pakikiramay ang former US presidents na sina George W. Bush at Barack Obama. Iniutos naman ni US President Donald Trump na i-half-staff ang kanilang mga watawat. Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 Oras.